May kaibigan akong matagal ko nang kasama sa araw-araw. Si Mang Erning. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman. Pero sa lugar namin na maliit lang naman, kilala siya ng halos lahat. Lagi siya nakatambay sa sari-sari store sa kanto. Tuwing hapon, may hawak na tabo ng kape. Paminsan-minsan may yosi at laging may pasalubong para sa mga apo niyang 3 pirasong candy o pandesal na may palamang cheese whiz. Yung tipo ng taong kahit anong mangyari, laging may dahilan para ngumiti. Pero kung may isa kang mapapansin sa kanya, yun ay ang hilig niya sa pagkain. Hindi lang basta mahilig. Masasabi mong halimaw siya kumain. Hindi dahil sa dami, kundi dahil sa klase. Hindi ako maarte, sabi niya minsan habang subo ang chicharong bulaklak, sabay lagok ng malamig na soft drinks. Basta may makain ako, okay na ako. Nung isang araw pa nga ay tinanong niya pa ako na pabiro, ano kayang may aambag niyang si Bongbong Marcos? Display lang ata yan eh. Walang yayan taas ng bilihin ngayon. Karampot na lang nabibili ko sa halagang 500. Kung ano-ano pa yung mga pinagkakagastusan niya na wala namang kwenta. Kaya imbes na magsaing ako, mainam pa ay magparis ako. Di ba ga? Hindi na lang akong umimik at ngumiti na lang. Pero sa tingin nyo, tama kaya mga sinasabi niya? Pa-like naman at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa ating mga viewers na ito at nag-comment. Shoutout po, salamat po sa pagsuporta. Kaya po kung gusto nyo po may feature sa ating channel, ay mag-comment lamang po kayo sa ibaba kung ano po ang inyong gusto na ating susunod na video. Salamat po. Minsan naman kapag gabi, kapag tahimik na ang kalsada at halos lahat ng bahay ay may patay na ilaw, doon siya lalabas. Bibili niya ang pares sa karinderya ni Aling Ditas. Mainit-init pa. Sabaw namin nagsisilutang na taba-taba at sebo. May laman loob na parang regalo ng langit sa kanya. Minsan may kasamang putok-batok, chicharon, utak, tuwalya. Ang sarap daw sa gabi, lalo na pag malamig. Minsan, tinanong ko siya, di ka ba nahihirapan sa tiyan mo sa dami ng mantika niyan? Sagot niya, sanay na to. Dugo ko siguro kalahating sabaw ng pares na. Tatawa siya ng malakas at sa tawa niyang yun, parang wala kang dapat ipag-alala kasi masigla pa siya sa iba kahit pa may edad na. Pero hindi lang doon natatapos ang gabing pagkain ni Mang Erning. Pagkatapos ng pares, babalik siya sa tindahan. Bibili ng pansit canton. 2 piraso, dagdag itlog, minsan 3 pa. Mura na, busog pa raw. Eh di masaya, sabi niya. Kapag may konting dagdag sa bulsa, pupunta yan sa murang samgyupsalan. Yung 199 lang. Unlimited na ang karne. Alam mong hindi di kalidad ang karne pero anong pakialam niya? Karne pa rin yan, sabi niya habang iniihaw ang makapal na taba. Basta may sausawan, laban to. Baka isipin mong pinipintasan ko siya pero hindi. Mahal ko si Mang Erning, parang kapatid ko na rin yan. Tuwing may problema ako sa bahay, sa kanya ako unang lumalapit. Kapag may kulang sa pangmeryenda ang pamangking ko, siya ang unang mag-aabot ng 20. Hindi ko siya nakitang nagalit ng matagal. Hindi rin siya nagreklamo kahit nung iniwan siya ng asawa niyang ilang taon nang nakakaraan. Kaya nga nung isang umaga, halos malaglag ang mundo nang malamang hindi na siya nagising. Wala raw simptomas, wala ring sakit, walang huling paalam, basta natulog lang daw at hindi na bumangon. Tahimik, parang tinangay ng gabi habang nakapikit siya. Pero hindi iyon basta aksidente. Hindi rin ito kababalaghan. Sabi ng doktor na tumingin sa kanya, posibleng ang kinain niya bago matulog ang dahilan. Sobrang taas ng kolesterol, baradong ugat. Malamang daw, habang natutulog, inatake ang puso niya at hindi na nagising. Alam mo kung ano ang masakit? Wala man lang nakapansin sa paligid. Wala man lang nakarinig ng huling hinga. Kasi sino ba naman ang mag-aakala? Wala naman siyang iniindang sakit. Hindi siya hypertensive, hindi diabetic.
Pero gabi-gabi, unti-unti, sinisira niya ang katawan niya sa mga pagkain na akala niya ay pabusog lang. Pero sa totoo lang, pababaon na pala. Hindi ko alam kung galit ako sa kanya o sa sarili ko. Galit ako dahil ilang beses ko na siyang sinabihan na huwag masyadong mamantika, na huwag kumain ng samgyup bago matulog, na huwag haluan ng soft drinks ang pansit canton at itlog. Pero tawa lang siya, masarap naman eh. Sagot niya, di pag tinamaan, busog ako. Busog nga siya, pero wala na siya. At ngayon, tuwing gabi, kapag naaamoy ko ang pares sa kanto, naiisip ko siya. Tuwing may kumakain ng tapsilog o may bumibili ng instant noodles, napapaisip ako, ilan pa kayang Mang Erning ang nabubuhay ngayon na hindi alam? Baka bukas, sila na ang hindi magising. Kaya ito ang tanong ko sa iyo, kapatid. Gaano karaming beses ka nang kumain ng mantika bago matulog? Gaano kadalas mong sinasabi sa sarili mong, isa na lang to, minsan lang naman? Gaano ka kasigurado na hindi ito ang huling gabi mo? Hindi ko sinasabing tumigil ka sa pagkain ng masarap, pero kung nasa edad ka na, 40, 50, 60, at lalo na kung may iniindang karamdaman, baka oras na para piliin kung kailan, gaano karami at paano mo pinapakain ng katawan mo sa gabi. Kasi hindi lahat ng nakakabusog ay nakakabuhay. Kaya kung may kamag-anak ka, kaibigan o kapitbahay na mahilig sa ganitong pagkain sa gabi, itag mo sila, ishare mo ang video na ito. Baka bukas, sila na ang hindi magising. Baka naman po makisuyo po, no? Palike po sana nitong video at kung galante po kayo, baka pati subscribe button na rin po. Para rin po kumalat ang video at marami po ang makapanood at mailigtas. Maraming salamat po at God bless!